Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Sa panibagong umaga. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa panibagong umaga, Lord. Salamat po. Ako ay iyong ginising. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your faithfulness. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God Almighty alone. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you po sa panibagong umaga. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for a new day, another day, Tuesday. Ooh. Another day to serve the Lord. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Welcome, welcome dito sa ating live. Nasa na kayo? Nasa na kayo? Salamat sa inyong paghihintay. Ayan. Okidoki. Ito tayo mga ka-Team Jesus. Ang ating batayan natin pananampalataya, John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, go. Thank you, Jesus, for a new day. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Tuesday morning here in Houston, Texas. January 28, 2025. Hallelujah! Panibagong umaga na naman dito sa akin na ako'y makapagsilbi sa Panginoong Jesus. Gabi dyan sa inyo. Welcome dito sa ating live Facebook joiners and viewers, YouTube viewers. God bless us all. Hallelujah! Ayan. So, si Tita Bets ay palaging fresh from the bed. Fresh from the bed si Tita Bets. Welcome at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo.
ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name. For you are good at all times. Salamat po sa panibagong umaga. Salamat at kami ay nandito na naman sa iyong presensya upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ay pasalamatan sa iyong kabutihan, Panginoong Jesucristo, sa mga buhay namin. Maraming salamat po. Kami ay nakaraos sa nakaraang araw, sa Lunes, ngayon ay Martes. Salamat sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo. Napakabuti ninyo, Panginoon Jesus. Diyos Ama, salamat po sa iyong pagmamahal na binigay niyo ang iyong kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo. Na kung sino man ang maniwala nito, sino man ang tatanggap, ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O hallelujah. Maraming salamat sa iyong Holy Spirit na sa bawat oras, ito ang gumagabay sa amin kung anong aming mga gagawin. And thank you. Thank you for your faithfulness in Jesus. King of Kings and Lord of Lords, thank you for your faithfulness. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, we adore you, Father. Thank you that you are good at all times.
We welcome your Holy Spirit in our midst today. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. We welcome you in our midst. We welcome you in our minds and our hearts. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos Ama. At gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso nang maintindihan namin ang iyong mensahe. At sa pamamagitan ng iyong pananalita, ay mas lalo pa naming mapatibay ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa bawat araw na nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya sa Kanya. Lead us and guide us. Mangusap po kayo. Sabi niyo 2 or 3, gathered in your name, you are in our midst. At yun ang aming pinaniniwalaan. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi po ako makikita, kundi ang kagalingan ng Diyos Ama, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian ang makikita. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Welcome dito sa ating live 14 billionaires. God bless everyone. Okay, so dito tayo sa salita ng ating Panginoong Jesus. So noong nakaraang araw, 125, tayo ay
Bakit wala akong ano dito? Kahapon ay, okay, 125, 126. At tapos na tayo. Asan ang 127? Wala tayong 120. Wala pala tayong 126 kasi Sunday. 127 yan. Yun ay 128. Okay, 25. So na dito na tayo sa Romans 11 na tayo mga ka-Team Jesus. So kahapon ay binigyan ng pansin ng banal na espiritu ang yung ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hindi tayo mabibigo kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya at kapag ating sambitin, paniniwalaan ang Kanyang pangalan. So there is power in the name of the Lord Jesus Christ. Yan, no? Ang binigang pansin dito, ang kaligtasan na para sa lahat. So, paano tayo makapagbigkas kay Panginoong Jesucristo kung hindi naman tayo naniniwala sa Kanya? So, ang iba ay parang nagiging expression na lang nila, which is not good dahil ang sabi ng Diyos, do not use the name of the Lord in vain. Yung iba nagsasabi, oh my God, oh my God. Hindi yun maganda kasi bakit ka nagsasabi? Kaunting bagay lang, oh my God. Kaunting bagay lang, oh my God. Jesus Christ. Dapat ay gamitin natin ang mga pangalan ng Diyos, banggitin natin sa mga pagkakataon na kailangan natin ang Kanyang tulong, sa mga pagkakataon na pinupuri natin siya, sa mga pagkakataon na we are in trouble. Kasi naniniwala ang Diyos, o naniniwala tayo na mayroong kapangyarihan ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Yan. So dito tayo sa Roma 11 verses 1 to 12. 12 hanggang 12 lang tayo dito sa araw na ito mga ka-Team Jesus. Okay, asanangin yung mga Biblia at basahin na natin ang Roma 11, 1 to 12, ang awa ng Diyos sa Israel. So, tandaan natin na si Pablo ay isang Hudyo, no? At siya ay isang Israelite, kaya binibigyan niya ng pansin dito palagi ang mga Israelita. Okay dito, ang awa ng Diyos sa Israel. 1. Ang tanong ko ngayon, itinakwil ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Aba, hindi. So, hindi itinakwil ng Diyos ang mga taong pinili niya, yung mga Israelite, ay mga Israel. No? Ako mismo ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Naalala ninyo na mayroong 12 tribes ang pamilya ni Jacob. Si Jacob, na anak ni Isaac, si Isaac na anak ni Abraham. So doon yung pangako ng Diyos Ama na dadami na kasing dami ng bituin ang kanyang magiging lahi. So kay Abraham, Isaac, tapos si Jacob. Si Jacob na binagong pangalan ginawang Israel ay nagkaroon ng 12 sons. Alam na natin yan, no? Yung 12 sons. At doon kay, di ba naalala ninyo na si Jacob ay niloko ng kanyang father-in-law dahil yung kanya nag-wilderness si Jacob at doon ay nakilala niya doon sa parang o sa wilderness si Laban, di ba? At meron siyang 2 anak. Ang panganay ay si Leah at ang kanyang ang kailawa ay si Leah at si sino yung isa? Rebecca, no? Ang mahal ni Jacob ay si Rebecca. Subalit nagsilbi siya ng 7 years para makuha niya ang pagmamahal ni Rebecca at mapakasalan.
Subalit after 7 years, nung ipinakasal na sila, tago man yung mukha, hindi nakita nung sila nag-honeymoon na, nung sila nag-honeymoon, kinabukasan, nakita niya si Leah pala ang kanyang katabi at hindi si Rebecca. Yun. No? So, yan na ang nangyari. No? Si Rebecca ba yun? O si Rachel? Rachel ba yun? So, yun, ang dalawang anak ni Laban. At, pagka sa sunod naman, sabi niya, bakit mali ang inano mo, mali ang binigay mo sa akin. Hindi daw pwedeng mauna ang bunso kaysa sa panganay. Kaya ang pinakasal ay yung panganay. Tapos, sabi ni Tita Jane, si Rachel. Rachel pala yun. Thank you, Tita Jane. Tapos, sabi ni Laban, gusto mo talaga yung aking bunso. Yan, si Rachel. Okay. Sige. Ano mo? Magsilbi ka na naman sa akin ng 7 years. At nagsilbi ulit si Jacob ng 7 years para makuha niya ang kanyang true love. At doon sa true love niya, siya ay nanganak. Napakasal siya kay Rachel, no? At doon sa kanyang true love, nakuha o nagkaanak siya ng 2. Yon ay si Joseph at saka si Benjamin. Ayan, ang bunso niya ay si Benjamin. At alam na ninyo ang kwento ni Joseph, di ba? Si Joseph ay tinapon, bininta ng kanyang mga kapatid. At ito ay, bilang slave, siya ay dinala doon sa Ehipto. At yun ang buhay niya, naghirap siya doon, na gano'n-gano'n. Nakulong pa siya. Pero the Lord promoted him. The Lord anointed him. At yun ang nangyari, di ba? Yun ang nangyari na siya ay naging second to the highest rank siya ng Pharaoh. Then siya ang sumunod, second to Pharaoh's rank siya. So, na-promote siya ng Panginoon dahil naging tapat siya sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. At dito, muling binanggit dito, si Benjamin. Si Benjamin ay ang bunsong anak ni Jacob, ang bunsong kapatid ni Joseph. Ayan. Okay, so dito tayo. Biruin mo yun si Benjamin, no? Bunso, pero siya ay si Paul na isang tanyag, na isang anointed servant of the Lord. Galing doon kay Benjamin. Si Benjamin ang siyang pinakamaliit na tribo. Pero tingnan nyo, doon kinuha ng Diyos ang anointed servant niya. Doon kay Benjamin. Di ba? Ganun lang ang kabaitan ng Diyos. Siya ang pumipili at hindi tayo, mga ka-Team Jesus. Okay. Dito tayo sa 2. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na sa simula pa ay pinili na niya. Hindi nyo ba natatandaan ang sinabi sa kasulatan ng ireklamo ni Propeta Elias sa Diyos ang mga Israelita? Ang sabi ni Elias, Panginoon, pinatay po nila ang inyong mga propeta at winasak ang inyong mga altar. Ako na lang po ang natira. Ako na lang po ang natitira at gusto pa nila akong patayin. 4. Pero ano ang isinagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Hallelujah. So, hindi tinakwil ng Diyos Ama ang mga Israelite. Nagtira. Mayroon pang mga remnants. Ang tawag natin doon sa kanila ay remnants. So, sila ang mga naiwan o nagtira ang Diyos ng 7,000. Hallelujah. Dito yan sa verse 4. Hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. No? So, nagtira pa siya ng 7,000. Dito tayo sa 5. Ganyan din ngayon. May mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Amen. 6. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay hindi sa kanyang biyaya,
hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. O, pag mabuting gawa, ano na daw yan? Kung nakabatay, hindi na sa biyaya. It's not a grace anymore kasi pinaghirapan mo na yan, effort mo na yan eh. 7. Ngayon, masasabi natin na hindi nakamtan ng mga Israelita ang kanilang ninanais na maituring silang matuwid ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos ang siyang nagkamit nito. Pero ang karamihan ay pinatigas ang ulo. O tandaan natin, di ba sabi doon sa nauna, siya ang nakakaalam, siya ang pumipili, at siya ang, dito sa Romans, naalala ninyo ang Romans 9 verses 18. Kaya nga, kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ng ulo ang ibig niyang patigasin. So, makikita natin dito na yung iba ay pinili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaawaan, yung iba naman ay pinatigas niya ang ulo. Okay. Dito tayo sa 8. Gaya ng sinabi sa kasulatan, ginawa silang manhid ng Diyos at hanggang ngayon ay para silang mga bulag o bingi sa katotohanan. 9. Sinabi rin ni David tungkol sa kanila, ang kanilang mga handog, sana ang magdala sa kanila ng kapahamakan, kasiraan at kaparusahan. 10. Mabulag sana sila at magkandakuba sa bigat ng kanilang mga papasanin. 11. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Ibig bang sabihin tuluyan na silang mapahamak? Hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ang mga hindi Hudyo na maligtas. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Ngayon, dito tayo sa 12, ngayon, kung ang paglabag at pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo sa buong mundo, gaano pa kaya kalaki ang pagpapalang maidudulot kung makumpleto na ang buong bilang ng mga Hudyo na sasampalataya kay Kristo? O dahil sa kanilang katigasan ng ulo, mga ka-Team Jesus, ito ay naging blessing in disguise sa mga hindi Hudyo. Naging blessing in disguise sa mga hintil. Kagaya natin dahil nakilala natin si Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po at salamat sa mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, so dito tayo sa mensaheng nais iparating ng ating ng banal na Espiritu sa mga Israelita. So, ang sabi dito, unang mensahe na nais iparating ng banal na Espiritu, tandaan natin na si Jacob o si Israel ay mayroong 12 mga anak. Ang pinakatanyag sa kanila doon, ang pinakamatapang yun ay si Judah. Kaya nga, si Judah yun, Judah, no? Siya yung warrior, si Judah. Warrior. Judah, mayroon doong, marami pa yun siyang mga anak, hindi ko na makilala. Ang Judah ngayon ay isang syudad ng Israel. So, 12 tribes of Israel ang tawag doon. Ginawa ng tribo. Okay? Si Judah ang pinakamatanyag na tribe. Samantalang dito, si Benjamin ang pinakabunso. Si Benjamin, ang sabi nating weak, pinaka-maliit, at saka weak na tribe. Yun ba, mahina lang sila na tribe, maliit sila, pinakamaliit sila, at mahina sila na tribe.
No? Pero kung titingnan mo dito ngayon, ang mensahe ng Diyos, hindi yun mahalaga kung itong lahi mo, yung angkan mo ba ay kilala sa lipunan o hindi kilala sa lipunan. Yung angkan mo bang ito ay ma-impluwensya sa lipunan o kaya hindi ka kilala sa lipunan. May mga iba na nagsinasabi, ayan, ano kasi yan, talagang ang kanilang angkan ay ano na yan, ganun na talaga sila, no? From generation to generation, yan na ang kanilang katawagan. Well known yan sila diyan. Oh. Halimbawa, diyan sa Pilipinas, yun yung founder ng GIL, Jesus is Lord Fellowship, na si Brother Villanueva. No? Sa buong Pilipinas, maaring sa ibang bansa rin, nag-open sila, naging ano na sila, yun na ang kanilang katanyagan, ang pagiging preachers. Preacher sila, no? Kristiyano sila, preacher sila. So, naging matanyag sila, tanyag na sila. At dahil doon sa kanilang katanyagan, yung kanyang isang anak, na naging senador ngayon, si Villanueva. Dahil sa katanyagan ng kanyang ama, so yung mga Christians, ayan, okay, tumakbo ka para mayroong Kristiyanong senador dyan sa Pilipinas. Kaya tumakbo yung kanyang anak dahil sa impluwensya ng kanyang ama. No? Kaya yon ang politika, may impluwensya. Subalit, dito sa salita ng Diyos, at kung sino man ang pipiliin ng Diyos upang kanyang maging tagapagsalita, upang kanyang maging alipin, upang kanyang maging boses na magbahagi sa salita ng Diyos, hindi yun nakabatay sa impluwensya ng iyong pamilya. Kundi ito ay nakabatay sa qualification na nakabatay sa Diyos. He qualified the called. Na ibig sabihin mo, wala naman akong background sa mga ganyan, wala naman akong background sa mga ganito, nanghihiya ako, hindi nga, ano nga lang ako, ang liit ko nga lang, karaniwang mamamayan lang naman ako, wala naman akong pinag-aralan, wala naman akong ganito, ayoko nga mag-share sa Word of God, ayoko nga maganyan. Tingnan mo si Pablo, na siya ay galing sa isang maliit na tribo, maliit na angkan, mahinang angkan. Pero yun ba ang tiningnan ng Diyos na siya ay pinili? Yun ba ang tiningnan ni Panginoong Jesucristo nang kinatagpo niya nang kinatagpo niya si Pablo doon sa Damascus? No? Ang tiningnan niya ay ang puso natin, tayo. Are we willing to be a servant of the Lord? Hindi dahil popular tayo, hindi dahil ma-impluwensya ang ating mga pamilya, no. Kundi, dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ang gusto niya eh. Tayo ang gusto niya eh. So, isang lesson dyan, pag ikaw ay mayroong katawagan at ang conviction ng Holy Spirit sa'yo ay pumunta ka, magsalita ka, harapin mo ang pulpito, harapin mo ang maraming tao, ipagdasal mo yan. Here I am, Lord, kagaya ba kay Samuel? Ilang beses siyang tinawag ng Diyos, Samuel. Kasi si Samuel, siya ay anak ni Hannah. Si Hannah ay isang barren child, a barren woman, no? Hindi siya nakakaanak. Barren siya. At araw-araw ay pumupunta siya sa templo at hinihingi niya sa Diyos na siya ay magkaanak. Siya ay magkaanak at ang kanyang anak ay i-offer niya sa templo. No? I-offer niya sa templo ang kanyang anak. Palagi siyang pumupunta doon, nagpupuri sa Diyos, araw-araw yun, hanggat hindi ibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Nandun siya araw-araw, nagpupuri siya sa Diyos doon sa templo. Hanggang sa,
ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Siya ay nabuntis, nagkaroon ng milagro sa buhay niya, nabuntis siya at ipinanganak niya ang isang malusog na lalaki na ang pangalan ay Samuel. No? Si Samuel. Ngayon, nung naging na si Samuel, bata na siya, siguro si Samuel ay nasa 7 to 13 years, ay inoffer siya ng kanyang ina. Kasi nung ang Holy Spirit kay Hannah ay nilokob siya ng Holy Spirit nung nandun siya sa templo. Nagsalita siya ng kung ano-anong mga salita. Ang sabi ng iba, ano nangyari dito sa babaeng baog na ito? Siya ay nilokoban ng masamang espiritu. Siya ay lasing. Nalasing daw si Hannah. Pero siya ay nalasing sa banal na espiritu yun. Sa Old Testament. Nandoon na ang banal na espiritu. So nalasing siya sa banal na espiritu. Kaya para siyang nalasing siya sa presensya ng Diyos. At siya nabuntis. No? At so, siya ay, nung nabuntis siya, nanganak siya, maayos ang bata, ganyan. Nung malaki-laki na ang bata, ay dinala niya sa templo, inoffer niya sa templo ang bata bilang Levite. Ayan. So, inoffer niya, no? So, nung inoffer niya yung bata, nandun na si Samuel, para siyang assistant na siya doon ng mga praile, o assistant na siya, na habang siya natulog, Samuel. Tinawag siya. May tumawag sa kanya. Samuel. Samuel. Akala niya, ang tumawag sa kanya, yung priest na nandoon siya, no? Nagsilbi siya. Pinuntahan niya. Kalimutan kong pangalan kung sino yun. Pinuntahan niya. At ang sabi ng priest, no, I did not call you. Hindi naman kita tinawag. Balik sa iyong pagtulog. Ayan. Ngayon na naman, tulog na naman si Samuel. 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 Yes, Lord. Sabi niya. So, pumunta na naman siya doon sa high priest na kanyang pinagsisilbihan. I'm here. Did you call me? No, I did not call you. So, nireveal na ng priest na yon na tinatawag si Samuel ng Diyos. Kaya ang sabi niya kay Samuel, next time, pag may tumatawag sa'yo, ang sabihin mo, Lord, yes, Lord, here I am, Lord. Send me. So, nung bumalik na si Samuel, sa murang edad pa niya, no? Di naman sinabi doon kung kailan siya, ilang taon na, or how many years pa bago siya tumawag ulit. Basta nagsilbi siya doon sa simbahan. At, yun, may tumawag ulit sa kanya, Samuel, Samuel, Samuel. Nagising ulit si Samuel. At yun ang instruction sa kanya ng priest. Yes, Lord, here I am. Send me. Ganon na kasimple yun. Pag tayo ay tinawag ng Diyos, may katawagan tayo, wag mo nang isipin, hindi naman ako marunong. Ano naman, ayoko nga, nahihiya nga ako mayroon akong stage fright. Bulol ako kagaya kay Moses. Si Moses ay bulol si Moses, di ba? Sabi niya, bakit akong mo, bulol nga ako, gaganon nga ako Bakit akong gagawin mong tagapagsalita doon sa mga Pharaoh? Sabi niya, no, hindi lang ikaw, gamitin ko yung kapatid mo na si Aaron. Si Aaron ang magsalita doon sa kanila. Di ba? Wala tayong lusot. Pag tayo ay tinawag ng Diyos, wag na tayong magrason. Ayan. No? So sabi ni Samuel, hindi nagrason si Samuel. Kaya tingnan mo si Samuel, siya ay isang magaling na propeta na nasa Biblia si Samuel, di ba? Mayroon dito sa Old Testament, Samuel 1, Samuel 2. Bakit? Dahil the Lord was pleased with him, with his obedience. Yes, Lord, here I am, send me. Nagalak ang Diyos sa kanyang
sa kanyang pagsunod, with His humility, at sa kanyang pagsunod, na wala nang maraming rason, wala nang maraming reklamo. Here I am, Lord, send me. Oh. Ganun kasimple. No? Napakabuti ng Diyos. So dito, pinakita na hindi naman lahat ng mga taga-Israel ay tinalikuran ng Diyos. Kagaya ba sa isang nation, na sabihin mo, wicked talaga yung mga taga-ganyan, nagaganon. Halimbawa, may mga gira na ngayon sa Israel o doon sa Ukraine. Hala, so bakit hinayaan ng Diyos yan? Wicked yung mga taong nandyan, mga makasalanan. Hindi lahat. Mayroong mga remnants, mayroong mga naiiwan. Kaya nga, remnants ang tawag dito. Remnants. Sila ang mga Israelites na 7,000. Biruin mo yun, nilagay pa talaga ang number. 7,000 na hindi nagsamba kay Baal. Nasabi ni Elias, pinatay na ang lahat ng pinatay na ang lahat ng propeta mo, Lord, at ako na lang iniwan at hinahanap pa nila ako. Patayin din nila ako. So, hindi lahat. Ibig sabihin nun, kahit maaring ang lugar na yan, ang nasod na yan, ang nation, ang bansa na yan, masabi natin, wow, grabe ang bansang yan kasi i-generalize man natin. Pero tandaan natin, ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang buong bansa. Halimbawa, Pilipinas, ano ba nangyayari ngayon sa Pilipinas? Uy, grabe, ang daming gulo sa Pilipinas, ang dami na namang mga ang dami na namang mga anong tawag nun, mga addict daw, mga krimen na nangyayari, grabe ng Pilipinas, uy. Pero tandaan natin, kahit ganun ang nangyayari sa ating bansa, may remnants, may mga Kristiyano na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyos, hindi sumasamba diyan sa mga mga pista-pista, nandoon si Nazarene, Black Nazarene. Ayan, ang Cebu ay bago pa lang nagdiriwang ng sinulog, grabe, ang buong daigdig yung pumunta doon. Grabe yung wickedness, no? Yung idolatry. Pero, mayroong mga Kristiyano sa Cebu at sa buong sulok ng Pilipinas, kagaya ninyo, kagaya ko, kahit sa ibang bansa, na nag-intercede, na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, at nag-intercede. Have mercy. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy on us. Na nagdahil sa kaawaan ng Diyos, ay nananatili pa rin tayo, buhay pa rin tayo ngayon, nakakakain pa rin tayo, hindi tayo napasama doon sa mga sinasalvage o kaya doon sa mga nawawala. Bakit? Nandoon ang kaawaan ng Diyos. Ano sabi dito? Anong sabi dito sa 6? Kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. So yung pagpili, tandaan natin na yung pagpili ng Diyos Ama sa atin, ay hindi yun nang dahil tayo ay magagaling, tayo ay ma-impluwensyang pamilya, tayo ay warriors, tayo ay ganyan, no? Kundi ito ay nang dahil sa kanyang kaawaan. Kaya nga sinasabi natin, Lord, have mercy. Kawaan mo kami. Have mercy. Let your mercy and grace. So, ito ay dahil sa kaawaan lamang, no? Kaawaan lamang ng Diyos at hindi ng dahil sa kabutihan ng tao. So, yun ang emphasis, no? Para hindi tayo, we can never boast of anything na, ay, ako naging Kristiyano, ako at naging ganyan. Ay, ako naging popular, akong anointed servant of the Lord. Ako dahil ganyan. We cannot even tell ourselves na we are anointed servant of the Lord. Ang ibang mga nakikinig sa'yo, ang ibang natututo sa'yo, ang ibang ganyan, yun lang, sila lang ang pwedeng magsabi sa'yo na, talaga yan siyang preacher na yan, evangelist na yan, yung nag-share sa Word of God, anointed yan siya ng Holy Spirit. Sila lang ang
kang pwedeng makapagsabi niyan. Ako mismo sa sarili ko, hindi ko pwedeng masabi na, I am anointed servant of the Lord. No. We cannot boast of that. Why? Servant ka lang eh. It's only the Holy Spirit who can choose whom He will anoint. No? Kaya, patawarin mo kami, Panginoong Hesus, sa aming mga kasalanan. Holy Spirit. So we plead. No? Sa Bisaya pa na, nang hangyo ta, patawarin mo kami. Have mercy on us. So ito lang, kaawaan ng Diyos lamang ang ating pinaghahawakan at walang iba. At tandaan natin, nang dahil sa katigasan ng loob ng itong mga Hudiyo na pinatigas ng Diyos, ginawa silang manhid, ginawa silang bulag sa katotohanan, nang dahil doon ay tayo ay napasama, ang mga hindi Hudiyo, tayo mga hintil, nang dahil sa kaawaan ng Diyos, ayaw nyo namang tanggapin si Panginoong Jesucristo, kaya naging bukas ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos Ama sa John 3:16 sa lahat ng tao kahit hindi Hudyo nang dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So, for us, it's a blessing in disguise dahil nakilala natin si Panginoong Hesus. Nakilala natin si Panginoong Hesus nang dahil sa ibang mga Israelite na hindi tinanggap si Panginoong Jesucristo. Kaya ito si Pablo, siya ang ginamit ng banal na espiritu bilang tagapagsalita doon sa mga hintil. Naalala natin doon sa Acts, 'di ba? Yung mga disipulo, si Pedro, sino pa man, si Pablo ang ginamit ng Diyos bilang kanyang apostoles para sa mga hintil. Kaya nga siya ang umalis, siya ang pumunta doon sa kung saan-saang mga lugar. Pinadala siya ng Holy Spirit. Okay, doon ka naman sa Minor Asia, doon ka naman sa Europa, doon ka naman sa ganyan. Siya ang pinadala. Para sa mga hintil. Para sa mga hindi tuli o uncircumcised. Kasi sa panahon ng ating mga ninuno, mga Muslim pa sila, yung mga tribo-tribo, bago dumating si Magellan, landed in the Philippines, kailan yun? 1852? 1821? Bago dumating yun, sa Pilipinas, may mga tribo-tribo na, may mga nakatira na sa Pilipinas eh. Kaya lang sila ay mga uncircumcised. Walang circumcision sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Pagdating lamang ng mga Kastila sa Pilipinas, doon nila pinakilala ang Kristyanismo. So yun ang tandaan natin mga ka-Team Jesus. Ano ang nais iparating ng Diyos dito, yung emphasis ng Diyos dito sa kanyang salita. Emphasis niya dito, kagaya kay Pablo, kagaya kay Hannah, kagaya kay Samuel, kay Moses, silang lahat sila. Yung nasa Old Testament, nasa New Testament, they are all servants of the Lord. Walang mas mataas sa kanila. Sabi nga ni Pablo, di ba, kung gusto mong magsilbi, be the least. O si Panginoong Jesucristo, be the servant of all. So kung tayo ay gustong magsilbi sa Panginoong Jesucristo, huwag tayong mag-aasta na parang kung sino-sino na tayo. Dapat maipakita natin yung kababaang loob na nanggagaling sa banal na Espiritu, yung humility na nanggagaling sa banal na Espiritu. At kung ikaw man ay tinawag ng Diyos, ikaw ay tinawag ng Diyos na, tawagin kita, sino pa kayo dyan?
may mga katawagan tayo bawat isa. May katawagan tayo bawat isa. Huwag na tayong magreklamo. Mas mabuti, here I am, Lord, send me. Magaya tayo kay Samuel, obedient servant of the Lord. Walang maraming reklamo. Tingnan mo si Moses. Sa una pa lang na siya tinawag, nagreklamo na siya. Bakit ako ang pipiliin mo? Hindi naman ako bakit ako pipiliin mo? Bulol nga ako Bulol. Nagreklamo na siya. Hindi pa niya hinintay yung anong plano ng Diyos. Alam naman ng Diyos na bulol ka Alam ng Diyos yung mga limitasyon natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. Kilala niya tayo Siya ang gumawa sa atin. Alam niya lahat yun. No? So, wag muna natin siyang pangunahan. Ayoko nga, Lord. Kasi, Lord, paano yung mga ganyan, Lord? Wag natin siyang pangunahan. No? Kagaya natin, dati yung ating devotion ay lang, yung Word of God tayo, ganyan-ganyan, si Tita Bis ng mga picture-picture, ganun. Tapos, last year, ang morning devotion naman ay ganyan, everyday yun. Ang Word of God, nandun. Ang view ng Brindisi, ganito, ganyan. So, matatapos na, Lord, paano to, Lord? Wala nang Brindisi, kasi ibibinta mo man. So, anong plano mo? Ang plano ng Diyos, sige lang. Continue lang. Kung hanggang nandyan pa ang Brindisi, continue ka lang. May plano ako, yes, Lord. Sumunod lang tayo, yes, Lord. Anong kalooban mo po? God willing. At yun, nireveal ng Diyos before the end of the year. Ang gagawin mo na, hindi mo na ang kailangan ng Brindisi. Yung mga view diyan sa tubig na yan, mga bulaklak, hindi mo na kailangan yan. Anong gagawin ko? Face your audience. Have confidence. Face your audience. Magkaroon ka ng daily Bible study. Hindi ko na paano naman yun, Lord? Hindi ko man pinag-aralan yung paano man? Wala. Ang sabi ko lang, yes, Lord. Let your will be done. Hoy, ang aga-aga pa naman yan, Lord. Ganito, ganyan. 5:00 na ako gigising. Ang lamig-lamig pa kaya. Hindi ko na sinabi yun. Ang sabi ko lang, yes, Lord. Let your will be done. You are my strength. Kahit gaano kalamig yan. Kahit pagod ang katawan ko mula sa gabi. Yes, Lord, you are my strength. Hallelujah. Ngayon, ilang araw na lang, matatapos na ang January. To God be the glory. No, February na next month. Next week. See? Kasi hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi natin alam. Ang atin ay sumusunod lang tayo. Yes, Lord, let your will be done. Ikaw po ang masusunod. I am just your servant. Sundin kita. Bibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Oh, hallelujah. O diba nakaraos man tayo sa araw-araw? Kayo maaari sabihin nyo, ay pagod na ako niyan. Ay, ang internet connection ko. Ay, magbayad na naman ako. Maggastos na naman ako. Araw-araw yan. Kailangan may load. Sabi ko sa Panginoon, okay. Iniisip ko paano yung mag-load ng mga mag-a-attend daily, mga ganyan. Bahala ka na dyan. I am just here. I'm here. I'm your servant. To God be the glory. O nakaraos man tayo. Kailan na mag-attend? Okay lang kahit ilan ang mag-attend. Ang importante, yung mga nag-a-attend, totoo. Na binabago sila ng banal na Espiritu. Tandaan natin, hindi tayo ang pumipili sa mga sarili natin. Ang Diyos
Siya ang pumili sa atin. Siya ang pumili sa inyo. Kaya nandito kayo ngayon. Dahil may plano siya. May plano siya sa mga buhay ninyo. Kagaya ng ang Diyos may plano sa akin, na hindi ko naman inasahan na pupunta ako dito sa Amerika. Ilang beses na akong sinabihan ng aking kaibigan kasama doon sa university. Nag-apply kami sa New York ng yung teaching na video demonstration na lang ang kulang ko. Pero sabi ko, ayoko pumunta sa Amerika. Very stressful. Ayoko niyan. Pero yun. Ang ayaw mo, yan ang gusto ng Diyos. Kaya, yes Lord, masunod ang iyong kalooban. To God be the glory. Ganon din ang gawin ninyo. Kasi kung ito'y kalooban ng Diyos, kahit na mayroon pa namang bumpy-bumpy sa mga libak-lubak na mga bahagi ng ating journey, may mga lubak-lubak yan, may mga struggles tayo, but if we believe in the Lord and we trust Him, everything will go well with us because God is with us. Yun ang kanyang pangako. I will be with you till the end of time. Oh, hallelujah. Kaya kayo dyan, kung kayo ay kinatok ng Diyos, kung kayo ay tinatawag ng Diyos na itong inyong katawagan, you do it quietly. You obey simply obey. With humility, here I am, Lord. At huwag nating ituring ang ating mga sarili na mas higit pa sa iba. Oh, mas lamang ako kaya yung dito, siya kaya yung ganyan, ako kaya yung ganon. So para tayong, as we treat others na parang tayo ang mas magaling sa kanila, tayo ang ganyan. No. The more na tayo ay ginamit ng Diyos, the more na tayo dapat ay magpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan at ibalik ang kaluwalhatian sa kanya. Kaya ako pag nagre-replay na ako dito sa gabi ng ating Bible study or after here, tapos habang ako ginagawa ko, nagluluto ako, nagprepare sa work, nire-replay ko ang Bible study, naririnig ko yung salita ng Diyos at ako rin ay nasasaktan o nako-confirm. Yumuyuko ako sa Diyos. Lord, salamat po sa paggamit mo sa akin. Salamat at ikaw ay nangusap. Thank you na ginamit mo ang aking katawan, ginamit mo ang aking boses upang marinig ka ng sanlibutan. To you be all the glory now. So yumuyuko ako, dumadapa ako. Thank you, Holy Spirit. I am your servant. Thank you. Bakit? Hindi ko pwedeng ipagmayabang na kung sino ako, magaling ako magsalita. No. It's all because of the grace of God. It's all because ng dahil sa kaawaan ng Diyos at hindi dahil sa aking sariling kagalingan. It is all His grace. Hallelujah. So wag tayong magkaroon ng spirit of pride na yung boastfulness ba, na akala mo kung sino tayo, kung if we treat others ba, kung sino tayong ganito, sino tayong ganyan. No? We are all equal in the eyes of the Lord. We are all servants in the eyes of the Lord. Yan yung mga kung sino-sino dyan na nag-aasta na sila ang ganito, sila ang ganyan, magpaparespeto talaga sila sa tao, magpaganyan talaga sila sa tao. No, don't. Dapat, sa pamamagitan ng mga buhay natin, mas lalong irespeto ng mga taong ito ang Diyos, mas lalong makilala nila ang kabutihan ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos dahil sa iyo, dahil sa Kanya, dahil sa atin, dahil sa akin, dahil sa ating pagpapakumbaba sa Diyos na Siya lamang ang ating pinupuri, Siya lamang ang ating kinikilala, na apart from Him, we are nothing. Hallelujah! Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. At ikaw ay nangusap na naman
sa araw na ito. Thank you for your faithfulness. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita. Ikaw ang gagabay sa amin, sa anumang aming mga hakbang, sa anumang aming mga desisyon. At turuan mo kami na maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Nakilalanin ka na without you, we are nothing. At salamat sa Diyos Ama, salamat sa iyong kaawaan sa aming mga buhay. Tinataas namin ang aming bansang Pilipinas. Na Lord, ikaw po ang manahan sa iyong mga kaanakan. Ikaw po ang iyong kaawaan ng aming maranasan, ng aming mga pamilya. Sa halip ng iyong galit. Gamitin mo ang aming mga buhay upang sa pamamagitan ng mga buhay namin kami ang iyong maging buhay na patotoo. Living witness na ikaw ang Diyos. At walang imposible sa iyo. Oh, hallelujah. Father God, thank you. Salamat po sa pribilehiyo na sa pamamagitan ng iyong kaawaan na isa kami sa nakatanggap ng libreng kaligtasan na iyong inaalay mo dahil sa iyong anak na si Kristo. Thank you. Dinideklara namin ang mga pagpapalang siksik-liglig umaapaw sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating sa live mo, Panginoong Sus. At kung ano man ang kanilang mga prayer request, let it come to pass for your purpose and your glory in your perfect time. Hallelujah. In the name of Jesus, and we give all the honor to God Almighty alone. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen. Woo! Ayan mga kating Jesus, tinuruan na naman tayo ng ating Panginoon. Obey the Lord with humility in our hearts. At do not think that we are greater than any other. No? We are greater. No, we're not greater. We are only servants of the Lord. Hanggang sa muli. So wag kayong mawala. Malapit na, ilang araw na lang. Ngayon ay 28, 29, 28 na ngayon, no? 28, 29, 30, 31. So ang 31 ay Friday. Hallelujah. God willing. Ay makaraos tayo sa buwan ng January. Thank you, Jesus. And thank you for joining. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.